Dear Miss Love, ako nga pala si Daisy Ramos, 21 years old, third year college student sa isang universidad dito sa Maynila. Nakaboard po ako Miss Love sa isang maliit na apartment na pag-aari ni Kuya Sonny. Isang lalaking mga nasa late 40s na siguro. Mabait, tahimik at responsable ito. Siya ang naiwan dito sa Pilipinas habang ang misis niyang si Ate Rowena ay nagtatrabaho sa abroad bilang domestic helper. 3 taon na raw mula nung huli silang nagkita. May anak po silang isa. Si Alyssa na halos kaedad ko lamang. Mabait din to. 2 taon na rin akong umuupa sa kanila. Hindi naman kami madalas magkausap ni Kuya Sonny noon. Pero nitong mga huling buwan, parang napapadalas. Siguro kasi ako na lang yung hindi pa nakakabayad ng renta. Mahigpit siya sa bayad. Pero hindi naman siya mahirap pakiusapan kung kailangan. Kaso nga lang, ngayong buwan, talagang wala pa rin akong maibigay. Kumakain ako noon ng instant noodles nang kumatok siya sa pinto. Daisy, tawag niya mula sa labas. Agad akong napatayo. Po, Kuya Sonny. Binuksan ko ang pinto at nakita ko siyang nakatayo. May hawak na maliit na notebook, yung listahan ng mga nagbabayad ng upa. Medyo pawisan siya noon. Galing siguro sa pag-aayos ng kanyang motor. Maganda pa rin ang pangangatawa ni Kuya Sonny. Hindi mo nga aakalaing nasa 40 plus na siya. Pasensya ka na, iha, sabi niya. Kalmado pero seryoso ang tono. Naalala ko lang kasi na due date na ulit ngayong linggo. Wala ka pa rin bang maibibigay? Napayuko ako. Kuya Sonny, pasensya na ho talaga ha. Kasalukuyan pa akong naghahanap ng sideline eh. Siguro ho next week may maibibigay na ako. Huminga siya ng malalim. Halatang pinipigilang uminit ang ulo. Daisy, ilang beses mo na rin kasing sinabi yan eh. Naiintindihan ko naman na estudyante ka. Pero kailangan ko rin magbayad ng kuryente at tubig. Hindi ko rin pwedeng hayaan lang na hindi ka magbayad. Ramdam ko yung hiya. Para akong batang nahuli sa isang kasalanan. Alam ko po, Kuya Sonny, gagawan ko po talaga ng paraan. Mahina akong sabi. Tahimik lamang siya saglit, tsaka na lamang tumango. O sige, bigyan na lamang kita hanggang katapusan ng linggo. Pag di mo pa rin nabayaran, baka kailangan mo nang humanap ng ibang malilipatan. Ayoko naman sanang paalisin ka pero wala naman akong choice, Daisy. Tumango lang ako. Hindi ako makatingin. Opo, salamat po sa pangunawa. Pagkaalis niya, napaupo ako sa may kama. Para akong mababaliw sa kakaisip kung saan ako kukuha ng pera. Nasa probinsya ang mga magulang ko. Kapwa magsasaka. Hirap na rin sila doon. Hindi rin naman ako makautang sa mga classmate ko. Kasi pare-pareho lang naman kami ng sitwasyon. Kinabukasan, nagpa siya akong lumapit ulit kay Kuya Sonny. Gabi na noon. Mag-aalas 9 na. Alam kong gising pa siya dahil bukas pa ang ilaw ng garahe. Nakita ko siyang nag-aayos ng mga upuang plastik. Marahil galing sa paupahan. Kuya Sonny, mahina akong tawag. Paglingon niya medyo nagulat pa siya. Oh Daisy, bakit may problema ba? Lumapit ako. Halos kinakabahan. Kuya Sonny, gusto ko lang sanang humingi ng kahit konti pang palugit. Promise po, may inaasahan talaga akong ipapadala sa akin eh. Kaso, baka next week pa dumating. Pinagmasdan niya ako sandali. Kita ko sa mga mata niya na
Napapagod na rin siya. Hindi madali ang ganito, Daisy. Hindi mo alam kung ilang beses na rin akong nagdahilan sa asawa ko sa abroad. Kapag tinatanong niya kung maayos bang upa rito, wala siyang alam na minsan ako nang bumubunot ng sarili kong ipon para lang di maputulan ng kuryente. Alam mo naman din kung anong trabaho niya. Nagpapakahirap siya doon. Kaya gusto ko lang din maging maayos dito. Tahimik lamang ako. Wala akong masabi dahil alam kong totoo lahat ng sinasabi niya. Kuya Sonny, kung gusto niyo ho, baka pwede ko naman po kayong tulungan dito. Sabi ko bigla. Maglinis o maglaba o kahit anong gawaing bahay. Kapalit lang ng kaunting bawas sa upa. Napaisip pa siya. Hindi naman sa ayaw ko, iha. Pero ayos lang kasi ako rito. Ako na lahat. Sanay na. Isa pa nandyan si Eliza. Tumango ako. Pero bago ako tuluyang lumakad palayo, narinig ko siyang muling nagsalita. Daisy, sabi niya sa mababang boses. Kailan mo nga ulit inaasahan yung pera? Siguro po next week. Baka sa Tuesday. Sige. Pero sana wag mo na akong paasahin, ha? Hindi na ho, Kuya Sonny. Promise po't gagawin ko ng paraan. Ngumiti siya ng matipid. Sige, magpahinga ka na. Pero habang papasok ako sa kwarto, hindi ko mapigilang mapaisip. Kita ko kasi kung paano siya tumingin kanina. Hindi naman yung tipong nakakabastos, pero kakaiba. Lumipas ang 3 araw at lalo akong nainip. Wala pa rin kasi yung perang inaasahan ko. Nahiya na nga akong lumabas ng kwarto. Kapag naririnig kong nasa labas si Kuya Sonny, nagtatago na lang ako. Pero isang gabi, kumatok na naman siya. Daisy, sandali lang. Tawag niya. Pagbukas ko, hawak niya ulit yung notebook. Pero iba yung itsura niya ngayon. Parang hindi nagalit. Parang gusto lang makausap. Pasensya ka na, iha. Biglaan lang Kailangan ko na talaga yung pera. Wala ka pa bang maibibigay? Huminga ako ng malalim. Nanginginig pa ang boses ko. Kuya Sonny, wala pa po talaga akong pera Hinihintay ko nga rin po yung padala. Pero, kung gusto niyo baka naman pwede kong gawan na lang ng ibang paraan. Napakunot-noo siya. Anong paraan? Ano bang ibig mong sabihin? Dahan-dahan kong tinaas ang tingin ko sa kanya. Wala naman po ang misis niyo, hindi ba? Matagal na rin kayong magkalayo. Natahimik siya. Wala akong narinig kundi ang lakas ng kabog ng dibdib ko noon. Hindi ko rin alam kung saan ko hinugot yung tapang na yun. Pero sa puntong yun kasi, desperada na talaga ako. Matagal siyang tumingin sa akin. Parang naguguluhan kung ano ang dapat niyang isipin. Hanggang sa marahan siyang napayuko at nagsalita sa mababang boses. Daisy, alam mo ba yung mga sinasabi mo? Alam mo bang delikado yung mga ganyang salita? Hindi ako sumagot. Pinilit kong ngumiti kahit nanginginig ang tuhod ko. Yun na lang din po kasi yung naiisip kong paraan. Kung gusto niyo ho, gagawan ko talaga ng paraan. Pero sa ibang paraan, bulong ko. At doon nagsimula ang katahimikan na nagbago sa pagitan namin. Hindi na siya nagsalita pagkatapos nun. Umalis na lamang siya. Kinabukasan, nagkita kami sa labas ng gate. Nasa tapat siya at nagwawalis, habang ako na may paalis papuntang school. Napatingin siya sa akin at ako na may napangiti ng tipid. Tumango lamang siya. Walang sinabi at nagpatuloy sa ginagawa. Parang sabay naming pinili na wag nang ungkatin muna ang nangyari kagabi. Lumipas ang mga araw. Normal sa paningin,
pero hindi sa pakiramdam. Parang may nakabitin sa pagitan namin. Tuwing dumadaan ako, nararamdaman kong sinusundan niya ako ng tingin. Hindi ko alam kung awa, pag-aalala, o may halong kung ano, pero nanahimik lamang ako. Hanggang dumating yung araw na pinangako kong magbabayad ako. Bernyes na nga ng gabi yun. Halos buong araw akong kinakabahan kasi wala pa rin dumadating na pera. Ang sabi ko kasi Tuesday talaga, pero humingi ako ng palugay hanggang Biyernes. Yung sinasabing ipapadala ng pinsan ko, hindi natuloy dahil daw may inuna silang gastusin. Ilang beses kong binuksan yung GCash ko pero wala talagang pumasok. Bandang 9:00 ng gabi, kararating ko lang galing school. Malakas pa nga ang ulan sa labas. Basa pa ang laylay ng pantalon ko. Umupo ako sa kama. Hawak ang wallet kong halos walang laman. Napatitig ako sa dingding ng matagal. Alam kong kailangan ko nang harapin si Kuya Sonny. Kaya kahit nanginginig ang kamay ko, tumayo ako. Inayos ko yung sarili ko at lumabas ng kwarto. Dumiretso ako sa bahay nila, nakatabi lang ng paupahan. Bukas pa yung ilaw, at sa loob naririnig kong may tugtog. Kumatok ako, mahina lang. Tao po? Kuya Sonny? Tawag ko. Ilang segundo, tapos bumukas yung pinto. Oh, Daisy. Sabi niya na medyo nagulat. Ikaw pala. Pasensya na po Kuya Sonny. Sagot ko na halos hindi makatingin. Pwede ho ba kitang makausap? Tungkol po sana sa bayad ko eh. Tumango siya. O sige iha, dito lang tayo sa sala. Pero mabilis akong umiling. Kung maaari ho sana, pumunta na lamang kayo sa kwarto ko. Ayoko po kasing may ibang makarinig ng sasabihin ko eh. Napatigil pa siya. Kita ko sa mukha niya na parang may alam na siya. Pero pagkatapos ng ilang segundo, marahan siyang tumango. Sige, sandali lang. Pagkalipas ng ilang minuto, naglakad siya papunta sa kwarto ko. Ako na may halos hindi makahinga sa kaba. Pagpasok niya, agad kong sinara ang pinto. Tahimik kami. Ang tanging tunog ay ang patak ng ulan sa bubong at ang mahihinang yabag sa sahig. Ano bang pag-uusapan natin, Daisy? Tanong niya na mahinahon ng boses. Huminga ako ng malalim. Kuya Sonny, pasensya na talaga. Wala pa rin po kasi akong pera eh. Hindi rin ho dumating yung inaasahan ko. Wala po talaga akong maibibigay eh. Napayuko ako at halos mabasag ang boses ko. Ayoko naman pong umalis dito pero wala na talaga akong ibang magagawa. Tahimik siya. Tumitig siya sa akin. Seryoso pero hindi galit. Akala ko ba makakabayad ka na ngayon, Daisy? Yun nga ho Kuya Sonny eh. Hindi ko naman po kasi inaasahan na hindi ho maipapadala yung pera. Nagka-emergency daw po kasi sila eh. Hindi ko na natapos ang sasabihin ko. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Ramdam kong namumuuna ang luha sa gilid ng mga mata ko. Kaya gusto ko sanang tuparin yung sinasabi ko noon. Kung gusto niyo ho. Napatingin siya sa akin at tila natigilan. Anong sinabi mo? Yung tungkol ho sa ibang paraan na pwede kong gawin. Mahina akong sabi. Ayoko po kayong lokohin, Kuya Sonny. Alam kong mali pero wala na po akong ibang mapagkukunan. Kung gusto niyo ho, yun na lang yung gawin natin. Umiling siya agad. Marahan pero mariin. Daisy, wag mo nang sasabihin yan. Hindi mo kailangan gawin to. Pero Kuya Sonny, pinutulo ko siya. Halos umiiyak na ako. Wala po talaga akong maibibigay.
Saan po ako pupunta kung mapapaalis ako? Baka hindi na ho ako makapagtapos. Konting-konti na lang po. Makakapagtapos na ako ng pag-aaral ko. Hindi mo kailangang umabot sa ganito. Sagot niya. Lumapit siya. Hindi mo kailangang ibaba ang sarili mo dahil lang sa upa. Sa loob-loob ko, alam kong hindi yon ganun kadali. Madaling sabihin pero mahirap. Nakita kong napatingin siya saglit sa gilid. Parang nag-iisip. Siguro gulong-gulo na rin ang isip niya katulad ko. Tahimik lang kami pareho ng ilang sandali. Ang ilaw ko ay malamlam at ang lamig ng hangin mula sa labas ay sumisingaw sa bintana ko. Parang pinipigilan ng gabi ang kahit na anong salita. Kuya Sonny, tawag ko ulit ng mahina lang. Kung gusto niyo, wala na tayong kailangang pag-usapan. Ako na lamang po ang bahala sa inyo. Hinawakan niya ang ulo niya. Na tila ba sumasakit na at halatang gulong-gulo na. Daisy, tigilan mo na to. Hindi ako ganong klaseng lalaki. Alam ko po. Sabi ko sabay ngiti kahit nanginginig. Kaya nga mas lalo kong nahihiya sa inyo eh. Pero hindi ko na rin po kasi alam kung anong gagawin ko. Ayoko rin naman pong mawala yung tiwala niyo sa akin. Huminga siya ng malalim. Tsaka tumingin sa akin ng diretso. Hindi kita paalisin. Pero gusto ko ng malinaw. Ayoko ng ganitong usapan. Naiintindihan mo ba? Tumango ako. Kahit hindi ko alam kung matutuwa ba ako o malulungkot. Opo, Kuya Sonny. Mag-aral ka na lang mabuti. Yan na lang ang ipalit mo. Yan ang gusto kong kapalit, wala nang iba. Sabi niya sabay ngiti. Yung tipid ng ngiti, pero alam mong totoo. Naiyak ako noon, Miss Love. Salamat po, Kuya Sonny. Promise ho, babawi ako sa inyo. Tumango siya, tsaka tumalikod papalabas ng kwarto ko. Bago siya lumabas, huminto siya sandali. Daisy, iha. Sabi niya nang hindi lumilingon. Kung may problema ka pa, sabihin mo lang. Pero wag mong gawin yung mga ganong alok. Naiintindihan mo ba ako? Opo, sagot ko. Pasensya na po talaga, Kuya Sonny. Pagkasara ng pinto, napaupo ako sa sahig. Hindi ko alam kung gumaan ba o lalong bumigat ang loob ko. Ramdam ko pa rin ang hiya. Pero kasabay nun, Miss Love, may kakaibang respeto na umusbong sa pakiramdam ko. May respeto akong nararamdaman kay Kuya Sonny. Gabi na nang tuluyan akong nakatulog. Sa labas ay patuloy pa rin ang pag-ulan. Sa isip ko, paulit-ulit ang mga salitang sinabi niya. Mag-aral ka na lang ng mabuti. Yun ang gusto kong kapalit. Hindi ko alam kung yun na nga ba ang katapusan ng problema ko. O simula pa lang ng mas komplikadong damdamin. Sa paglipas ng mga araw, hindi ko alam, Miss Love, kung kailan nagsimulang magbago ang pagtingin ko kay Kuya Sonny. Hindi ko alam na baka nung gabing iyak ako ng iyak at hindi niya ako sinisermonan. O baka naman noong sinabi niyang hindi niya ako paalisin kahit na hindi ako nakapagbayad ng upa. O baka naman nung nakita ko siyang mag-isa na nag-aayos sa may garahe habang umuulan. Naisip ko kung gaano siya kasipag at kabait na lalaki, kahit halatang pagod na rin sa buhay. Ang totoo, natatakot akong aminin, Miss Love, na unti-unti, nagkakagusto ako kay Kuya Sonny, kahit alam kong hindi dapat. Hindi dahil sa awa niya, hindi dahil sa utang na loob ko, pero dahil sa pagiging maginoo niya at yung respeto. Mula nung gabing tinanggihan niya ako, nag-iba ang aura niya. Parang mas naging maingat pa siya. Kapag sabay kaming nagkakasalubong sa labas, ngumingiti lang siya at tatawag ng, maaga ka ngayon ha, ingat sa school. O kaya naman, siya nga pala kung wala kang ulam,
May niluto kong ginisang munggo. Kumuha ka na lang sa bahay mamaya. Huwag ka nang mahiya. At sa bawat simpleng salita na iyon, pakiramdam ko, lalo kong lumulubog sa hindi ko dapat maramdaman. Dumating yung midterms at halos gabi-gabi akong nakaupo sa study table ko, nag-aaral. Minsan napapadaan si Kuya Sonny at kakatok. Daisy, may nilutong sinigang si Eliza. Kumuha ka daw doon kung gusto mo. Hindi ko alam kung bakit ang simpleng kabaitan niya ay parang suntok, diretso sa puso ko. Hindi ako sanay na may nag-aalala para sa akin. Hindi ako sanay na may nagtatanong kung kumain na ba ako. Kaya siguro, dahan-dahan akong nahulog. Alam kong mali at hindi dapat. Pamilyado na siyang tao, alam ko yun. Pero siguro, Miss Love, minsan may mga bagay talaga na hindi natin ini-expect na mangyayari. Isang hapon, pag-uwi ko mula sa school, nadatnan ko siyang nag-aayos sa may gilid ng apartment. Pawisan siya noon at nakasando lang. Kuya Sonny, tulungan ko na ho kayo, sabi ko. Umiling siya agad. Nako, hindi na Daisy, magpahinga ka na. Pero tumayo ako sa ilalim. Hinawakan ko yung hagdan para siguraduhin hindi siya matumba. Habang pinapanood ko siyang nagpupukpok ng martilyo, parang sumisikip ang dibdib ko. Hindi naman siya yung perpektong lalaki. Hindi naman siya yung lalaking titilian ng mga babae dahil gwapo. Pero siya naman yung lalaking napakalaki ng respeto. At doon, alam kong umiibig ako sa kanya. Mabilis lumipas ang mga buwan. Kahit papaano ay nauunti-unti ko namang magbayad sa kanya. Madalas pa rin kaming magkita at minsan pa nga'y pumupunta ako sa kanila dahil kay Eliza. Mabait din naman kasi si Eliza at magkasando kaming dalawa. Hanggang sa dumating yung araw na pinakahihintay ko. Ang nalalapit na graduation ko. Sa wakas, naabot ko na yung pangarap ko. Ramdam ko yung kaba at saya ng pamilya ko. Pero sa likod ng lahat, may bumabagabag sa akin. Alam ko soon, aalis na ako. Hindi na ako magbo-board dito. Tapos na ang dahilan para araw-araw ko siyang makita. At doon ko naramdaman ng totoo. Nalulungkot ako. At ayoko sanang mawala dito sa bahay. Ayokong mawala si Kuya Sonny sa buhay ko. Gabi bago ang graduation, hindi ako makatulog. Paulit-ulit sa isip ko ang mga sandaling tinulungan niya ako kahit hindi naman kailangan. Lalo na yung mga sinabi niya noon na mag-aral ka ng mabuti. Napangiti ako habang iniisip ko yun. Pero may kirot din dahil pakiramdam ko, yun na ang pinakamalapit naming naging usapan tungkol sa amin. 10:00 na nang lumabas ako ng kwarto ko. Nakasando lamang ako at short na maiksi. Tapos huminga ako ng malalim. Nasa labas si Kuya Sonny noon, nakatambay pa. Kuya Sonny, tawag ko. Napatingin siya. Uy, Daisy, gising ka pa? Hindi lang ho makatulog. Pwede po ba tayo mag-usap? Tumango siya. Sige, dito ba? Bakit? Umiwas ako ng tingin. Doon po sa kwarto ko. Para walang makarinig. Tumingin siya sa akin ng matagal. Hindi malisyoso pero parang nag-aalala. Sigurado ka? Tanong niya. Tumango ako. Opo. Sumunod siya. At pagpasok namin, sinara ko ang pinto. Hindi dahil sa kahit ano. Pero dahil gusto kong walang makakarinig. Ano ba yun, Daisy? May problema ba? Tanong niya na nag-aalala ang tono. Huminga ko ng malalim. Kuya Sonny, aalis na ho kasi ako pagkatapos ng graduation. Babalik po ako ng probinsya. Baka hindi na ho ako makabalik dito.
Tumango siya. Alam ko, Iya, natural lang naman yun. Masaya ako para sa'yo at nakapagtapos ka na. Hindi ko nakayanan. Tumulo ang luha ko na lamang bigla dahil hindi ko napigilan ang emosyon ko. Kuya Sonny, ayokong umalis dito na parang wala lang. Lumapit siya pero hindi niya ako hinawakan. O bakit ka umiiyak? Ano bang nangyayari? Pinahid ko ang luha ko. Nanginginig ang boses ko. Kuya Sonny, gusto ko kita. Natigilan siya. Ako naman ay halos hindi makahinga. Daisy, narinig ko ang panginginig din ng boses niya. May edad na ako. Matanda na ako. Huwag mong sabihin yan. Baka naman na-attach ka lang. Matagal na po akong sigurado. Matagal na po. Sabi ko. Umiling siya at ramdam ko ang hirap niya. Daisy, may asawa ako. Hindi ako pwedeng, alam ko, putol ko. Pero hindi ko kailangan ng relasyon kay Sonny. Hindi ko kailangan ng pangako. Hindi ko rin kayo pipilitin na magtaksil. Nagsalubong ang kilay niya. Kung ganun ano bang hinihingi mo? Huminga ako ng malalim. Tinapangan ang puso ko. Isang gabi lang, Kuya Sonny. Isang gabi lang po bago ako umalis. Remembrance mo na sa akin. Regalo mo na sa akin ngayong graduation ko. Gusto ko lang maramdaman na minsan sa buhay ko, naging espesyal ako sa ating dalawa. Nagkatinginan kami. Tumingin siya sa may sahig at halos hindi makapagsalita. Daisy, hindi naman yata tama yung hinihingi mo. Hindi nga po. Sagot ko. Nangingiti habang umiiyak. Pero hindi ko po to hinihingi para sirain ang buhay niyo. Hinihiling ko to para sa akin. Gusto ko kayo, Kuya Sonny. At pagkatapos nito, hindi na ako babalik. Hindi ko kayo guguluhin. Hindi ko kayo hihingin. Hindi ko na kayo hahawakan. Wala pong kapalit. Hinawakan niya ang sentido niya. Halatang naglalaban ang puso at isip. Daisy, hindi kita sasamantalahin kahit kailan. Lumapit na ako. Isang hakbang ang layo mula sa kanya. Pero hindi ko pa siya hinawakan. Kaya nga ikaw yung minahal ko Natahimik siya. At sa unang pagkakataon, tumingin siya sa akin nang hindi tumatakbo, nang hindi umiiwas, nang hindi tumatanggi. Daisy, mahina niyang sabi. Magsasalita pa sana siya nang pigilan ko siya. Gamit ang labi ko. Opo, Miss Love. Hindi ko na rin kinaya. Hinalikan ko ang labi niya. Mainit at matagal. Mahirap isipin na nagkagusto ako sa lalaking malaki ang agwat ng edad sa akin. Pero yun ang totoo. Gusto ko siya. Kahit alam kong mali. Nagtagal yung halikan namin. Pagkatapos sinabi ko sa kanya na pumayag na kayo. Alam ko naman na matagal na rin hindi nakakauwi ang asawa ninyo. Minsan, kailangan nyo ring sumaya. At ako nang bahala doon. Isang regalong ibibigay ko sa lahat ng tulong na ginawa mo para sa akin. At doon, dahan-dahan kong kinalas ang lahat sa akin, Miss Love. Napatitig pa nga siya. Hanggang sa alam kong hindi na rin niya kinayang tumanggi. Daisy, okay lang Kuya Sonny. Isang gabi. At doon nangyari, Miss Love, ang isang gabing hindi ko makakalimutan. Isang gabing tumatak sa isip ko. Isang gabing pagkakasala ko sa kanyang misis. At nang matapos yung gabing yon, hindi na yon muling naulit pa. Sa ngayon, Miss Love, nagtatrabaho na po ako. At hanggang ngayon, hindi pa rin nawawala sa alaala ko si Kuya Sonny.
At sana kung nasaan man siya ngayon, sana Kuya Sonny, hindi mo makalimutan ang isang alaala na iniwan ko sa iyo. Muli, ako po si Daisy. Maraming salamat po, Miss Love, sa pag-share po ng aking story dito sa inyong channel. Maraming salamat po and God bless.